Tuloy-tuloy tayo mga kabombo sa ating pagtugaygay sa itong epekto ng nananalasa na Super Typhoon Nando sa ating bansa. At kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head dyan sa probinsya ho ng Cagayan, si Ginong Rueli Rapsing. Pabati natin sa Bombo Radio Philippines, where nationwide and worldwide, si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Victor Liantino. Magandang gabi po ang aming pagbati. Magandang gabi sa inyo, Sir Dennis, Sir Victor, at sa lahat ng taga-tanggilik po ng inyong programa po. Marami ho ang nag-aalala kaugnay sa kalagayan ho ninyo sapagkat isang super typhoon na naman ho ang bumibisita dyan ho sa inyong lugar. Kumusta na ho kayo at yung ating mga kababayan ho dyan? Lalo't nag-landfall kanina doon sa may area ho ng Kalayan, dyan pa rin sa probinsya ng Cagayan. Yes po, kaninang umaga nga po, naramdaman ng northeastern portion po ng aming probinsya ang lakas na itong si Super Typhoon Nando. In fact, yung mga northern coastal municipalities po natin ay nailagay sa signal number 4 kung saan nakakaranas sila ng almost 200 km per hour na lakas ng hangin at malalakas na pag-uulan din. So, sa ngayon po, after na makapag-landfall po si Super Typhoon Nando, sa kasalukuyan po, may mga pabugso-bugsong mga malalakas na hangin, pero nasa 60 km to 100 km per hour na lamang po itong mga pabugso-bugsong buntot ng ating bagyo. Ginoong Rapsing, ano ho yung pinakang naging kumbaga naramdaman dyan sa probinsya ng Cagayan? Kasi kadalasan pagka super typhoon, yung hangin talaga ang siyang mapaminsala habang yung ulan ay hindi gaano. Pero sa ngayon ho ba, ano yung na-experience po ng ating mga kababayan batay sa inyong monitoring? Is it the air o yung wind o kaya naman ay yung ulan ho na dala po nito? Dalawa po, malakas na hangin at malakas na ulan po. In fact, sa torrential rain na ibinuhos po nitong si Super Typhoon Nando, bagamat lumalayo na siya sa amin, ang aming concern naman ngayon ay ang pagtaas ng Cagayan River dahil lahat po ng ipinagsak niya sa Region 2 at sa Caraballo Mountain Range ng Cordillera and Apayao, sa amin po lahat bagsak nung katubigan na yun. Kaya kami sasalonon at lumalaki na nga rin po, nag-swell na rin yung ating Cagayan River from 4.1 meters. Ngayon po ay nasa 5.4 na meters ang water gauge po natin sa Punton Bridge. Ginoong Rapsing, matanong ko lamang, sa mga sandaling ito, gaano na po karami yung mga nailikas na ating mga kababayan dyan at kumusta ho ang kanilang mga kalagayan hanggang sa mga sandaling ito? Yes sir, hindi ko lang ma-sum up sa iyo sir. Ang nasa akin kasi yung report kaninang 4 AM, hindi ko siya na sum up doon sa report generation team natin. But somehow, hindi lang coastal municipalities ang nag-preemptive po sir, maging itong central portion ng province ay nag-evacuate din at ganun din yung mga eastern portion natin, mga mountainous area ang nag-preemptive evacuation din po. Dahil ho madalas ay tinatamaan ng bagyo itong northern o kaya naman extreme northern Luzon, baka meron ho kayong apela sa national government. Go ahead po. Sa mga national agencies po natin, nagpapasalamat po kami sa concern na ginawa po ng ating DILG agency, department po ng DILG, sa kanilang kagyat na pagpapalabas ng urgent advisory para dun sa threat ng storm surge at pinundan po ito ng Office of Civil Defense din na itaas ang alert level po natin sa red alert status at nakapaghahanda po ang ating mga northern coastal municipalities.
Sa mga sandaling ito po, kumustahin lang naman po namin, no? Data lang doon sa mga isolated area dyan po sa Cagayan. When you say isolated area, sir, maraming isolated area. Like for example, dito sa Gataran po, merong mga facing Pacific area. And the same with Peña Blanca, meron ding communities facing the Pacific po. Somehow yung mga communities po natin doon sa Bolos Point, lahat po yun ay mga na-evacuate din po. Okay, with that, maraming salamat po Ginoong Rapsing sa mga update po na ito at siguro from time to time kami makikipag-ugnayan muli para sa mga development at kung may mga figures po na nababago pa dyan po sa hawak po ninyong report sa ngayon. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay po. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin si Ginoong Ruely Rapsing ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council dyan sa bahagi po ng Cagayan. Kaugnay doon sa initial na assessment, doon sa epekto nitong bagyo na isang super typhoon ho na bagyong Nando dyan sa kanilang probinsya.